Alright, bigyan naman natin ng reaksyon, komentaryo at opinyon yung mga balita mula sa ating local medias, mga tol, mula rito sa News 5 Everywhere at saka sa GMA Integrated, mga tol. Eto, China, walang balak pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea ayon sa AFP, mga tol. Uy, makikita mo naman sa action nila, mga tol eh. Makikita naman natin sa kanilang mga galaw sa kanilang naratibo, di ba? Lahat yan makikita natin. Anyway, bigyan na lamang natin to ng reaksyon. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video ganito. So, bawat isa sa atin, mga tol, bawat Pilipino dapat may pakialam sa mga ganitong issue. National issue to, mga tol 'di ba? Kaysa yung panoorin natin yung mga issue ng mga personal life ng ibang tao. Ito na lamang, mga kapatid, ang dapat bigyan natin ng atensyon kasi ito ay may kinalaman sa ating soberanya. No, na hindi lang dapat ngayon ay pinapakinabangan natin kundi papakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. So wag na natin patagalin 'to. Panoorin na natin 'to, mga tol. Kinundi na ng Amerika ang pambabangga ng China sa 2 Coast Guard vessels ng Pilipinas kahapon. Ayan after nila maghain ng diplomatic protest Ayan diplomatic protest ba ang naghain sila tapos bigla sila mambabangga. Tingin ng militar, sinyalis ito ng walang planong pahupain ng China ang tensyon sa rehiyon. Alam naman natin lahat yan 'di ba? Alam naman nating lahat yan pero sabi nga ni Enrique Manalo, kailangan daw natin maghain ng diplomatic protest for the record. 'Di ba? Kailangan natin makipag-usap sa kanila for the record na inilalaban natin yung ating soberanya, na gusto natin ma-resolve natin tong mga issues dito nang walang nangyayaring kaguluhan. Kaya gusto nating pahupain ng tensyon. Tayo yun. Ang China, mga tol, may balak ba sila? Wala, mga tol, nanguuto lang sila lagi sa atin. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kabila ng kasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, kumbinsido ang Armed Forces of the Philippines na hindi nawala o nag-iba ang intensyon ng China na kamkamin ang buong South China Sea. Patunay daw dito ang huling insidente ng pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal kahapon. Nabutas ang 2 barko dahil sa insidente. Their presence is illegal. Diba? Pwede ba naman yun, magbabangga ka tapos sasabihin mo kapayapaan ang hangad mo? Diba, kalokohan yun, mga tol? Diba, kapayapaan ang hangad mo tapos mambabangga ka ng sasakyan? Kapayapaan? Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. Parang parang sa kanta ni Francis M. You can't talk peace and have a gun. Diba? Malabo Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakatuon lang sa ayungin show ng kasunduan ng 2 bansa sa ginawang bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China noong nakaraang buwan. Sa ayungin show nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbi ngayong outpost ng AFP. Kaya tingin ng militar, hindi malabong ituloy pa rin ng China ang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa ibang bahagi naman ng West Philippine Sea. Di ba kalokohang usapan yun? Wala tayong banggaan sa ayungin show banggaan tayo sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Same country. Di ba? Same country na nangungupkop at gustong umangkin sa ating karagatan. Anong klaseng usapan yun? De-escalate tayo, pahupain natin ng tensyon at huwag tayong magbangayan pagdating dito sa Ayungin Shoal. Dalhin natin dito sa Escoda. Di ba kalokohan yun? If you notice, after the BCM and the successful RORE in Ayungin Shoal, we had the Baho de Masinloc incident, we have the Sabina Shoal incident. Agad namang kinundanan ng Amerika ang panibagong harassment ng China. Ayon sa US State Department, nalagay daw sa panganib ng China ang buhay ng mga Pilipinong tripulante dahil sa tahasan nitong pagbangga sa ating mga barko. Maraming ulit na nilang ginawa yan. Nilalagay nila sa kapahamakan yung mga tripulante, mga sundalo, mga tol. Doon nga lang sa pagwa-water cannon nila, mga tol di ba? Ang dami nang pwedeng mapahamak lalo na pag tinamaan ng mga nababasag na salamin o kaya tamaan ka mismo ng water cannon nila. Kung yung bakal nga yumuyupi, ano pa kaya yung katawan ng tao pag tinamaan nun, di ba? Yung pag-ramp ng inflatable boat nila doon sa ating barko, mga tol. 'Di ba? Ano yung laro? May naputulan nga ng daliri 'Di ba? Ang dami nga na-injured tas binubutas nila yung inflatable boat natin, mga tol.
O ngayon, eto naman yung pinakabagong insidenteng ginawa nila, mga tol. Nanawagan din ng Amerika sa China na sundin ang international law at tantanan na ang agresibong asal na nagpapalala ng tensyon. Wala, hindi alam ng China to, hindi nila naiintindihan yan English eh. Ginagawa lang natin tanga sila kasi tanga lang naman talaga yon mga tol. Hindi nila naiintindihan eh. Ayun, the United States calls upon the PRC o People's Republic of China to abide by the international law. Diba? Sumunod kayo sa batas, China. Yun naman talaga ang kailangan nyong gawin para magkaroon ng kapayapaan sa daigdig eh. Wala sa Pilipinas o sa Amerika o kahit sa kaninong bansa ang problema eh, sa inyo eh. Dito pag ang pinag-uusapan natin, mga tension dito sa West Philippine Sea, hayaan na natin yung kaguluhan dun sa Middle East. Diba? Dito tayo mismo sa Asia o dito tayo sa Indo-Pacific region. Nagkakaroon ng tension dito, walang ibang may pakana kundi sila lang mga tol. Ayaw nila sumunod sa batas eh. Diba? Ang gusto nila, sila ang sundin ng batas. Pwede ba yun? Mga angkin ka ng bahay ng may bahay tapos sasabihin mo ikaw ang sundin ng korte, ikaw ang sundin ng batas. Pinaalalahanan din ng US and China na may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Sakop Hindi titigil yan hanggat di nasasampulan. Pinaalalahanan din ng US and China na may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Sakop daw nito ang anumang pag-atake sa kahit anong barko ng Pilipinas sa South China Sea. Tingin naman ng AFP, batid ng China ang tungkol sa Mutual Defense Treaty. Kaya kahit madalas mangharas, kalkulado ang bawat kilos ng China. Tama, kasi gray zone ang ginagamit nilang taktika. Para hindi ito mauwi sa gera. All of the actions of the PLA Navy, Calculated the nila Chinese yan. Coast Guard, and the Maritime Militia will be below the threshold of conflict. It will not reach the point that they will initiate escalation to the point of conflict. Halimbawa, nung binangga nila yung barko, kung itinuloy-tuloy nila yon, pwedeng lumubog yung barko natin. Nakita na nila butas na eh. Oh, tama na yan, baka mauwi tayo sa gera, hayaan nyo na. Butas na yan eh, matinding mensahe na yan para sa kanila. Yun mga tol, yung pumapasok sa isip nating ginawa nila kung bakit tinigil na nila yung pagsunod sa barko natin. Binangga na nila tayo, nakita na nila UP eh. Pag binangga pa ulit nila yan, pwedeng lumubog yan. At yun, pwedeng pagmulan talaga ng away at gera yon mga tol. Kaya tinantanan na nila. Nakita na nila, butas eh. Sa monitoring ng Philippine Navy, lalo pang dumami ang mga China Coast Guard vessel, warships at militia sa West Philippine Sea. Mula sa dating 92 lang noong nakaraang linggo, umabot na ito ngayon sa 129. 41 sa mga ito ang nasa ayungin. Para tapatan yan, dinagdagan din daw ng militar ang air surveillance flight sa mga okupado ng teritoryo, gayon din ang pagpapatrolya ng ating mga barko. Nagbabalita mula O, di ba? So eto mga tol, sa iba pang balita, no? Dito naman tayo sa GMA. BRP Magbanwa, ito ngayon Teresa Magbanwa mga tol, pinalibutan ng mga barko, speedboat at rubber boat ng China Coast Guard mga tol. Yan, pinalibutan na nila mga tol. Diba? Ang tagal na kasing nakaangkla niyan dyan eh. Mula nung madiscover natin mga tol na maraming dead corals dyan sa may Sabina Shoal, Skoda Shoal, na balak ata ng China magtayo na naman ng isla, binantayan na natin yan mga tol. O ngayon, eto na, hinaharas na naman tayo mga tol. Pinalibutan yung ating barko. Panoorin natin to. Pinalibutan ng mga barko, speedboat at rubber boat ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas na nasa Skoda Shoal. Pangamba ng PCG, magiging mahirap ang resupply mission kung ganyan ang sitwasyon. Nakatutok si Chino. Diba? Para hindi makapag-resupply. O yan, pinalibutan na nila mga tol. It's either alisin nyo yan dyan o magutom yung mga tripulante nyo. Parang ganun ang gusto nila mangyari. Ilang oras pa lang ang nakakaraan matapos banggain ng China Coast Guard ang BRP Bagakay at Cape Engaño sa Skoda Shoal kahapon. Pinalibutan naman ng Chinese militia vessels, China Coast Guard at maliliit na speedboat at rubber boat ang BRP Teresa Magbanwa. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, 5 rubber boat at 3 speedboat ang paikot-ikot at tila nagbabantay sa paligid nito. Sa di kalayuan, Grabe, kung titignan mo, tigas na mukha nila. Oh. Di naman nila karagatan yan eh. Napakalayo na sa bansa nila yan eh. makikitang nakaangkla ang CGV 5202 at 4303 ng China Coast Guard. Napakaliit kasi ng territorial waters natin, no? 12 nautical miles lang eh.
bukod pa sa mga Chinese militia vessels. Ayon sa PCG, ang maliliit na rubber boat at speedboat ng China ay kapareho ng mga nangharang at bumangga sa mga rubber boat ng Philippine Navy sa resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal. Oo. Kitang-kita naman natin mga tol. Tingnan nyo yung Navy ginawa. sa resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal. Yun yung part na may naputulan ng daliri mga tol. Yung pagbangga nilang ganon. Sa resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal. They are so afraid with their own narrative. Now we're going to reinforce our presence in Skoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Mula Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaalis ng China ang BRP Magbanwa sa Skoda Shoal na nagbabantay sa umano'y tangkang reclamation doon ng China. Tama. At dahil limitado ang supply ng barko ng PCG, kailangan hatiran ito ng supply ng tubig at pagkain. Pero magiging mahirap daw ang resupply kung nakaharang na sa palibot ng mga barko ng China. As far as Pwede naman maglapag ng chopper dyan sa Teresa Magbanwa, di ba? Alam ko may eto, merong helipad dito sa bandang likod ng Teresa Magbanwa. Chopper na lang ihatid dyan, ang maghatid dyan. Ang resupply kung nakaharang na sa palibot ng mga barko ng China. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course sa 2016 Arbitral Award. Pero hindi ba tayo mahirap ang magbigay ng supply doon kung nakapalibot sila doon? Well, that may be a challenge, but that is something that we are strategically considering pa. Para Ayan, may helipad naman yung Teresa Magbanwa, di ba? Pwede namang karga ng resupply para dadalin ng isang chopper. Di ba? Kung hindi sapat ang isa, dalawa, gastusan na lang yun kaysa naman makipaglaban pa tayo dyan, di ba? Ganun din naman mahihirapan din naman tayo. Ang gusto lang naman natin mga tol maghatid. Ayaw naman natin ng gera, di ba? So wag na tayong pakipagpatintero dyan. Dalhin na lang nila ng chopper. Total, meron namang helipad dyan. sa maritime law expert na si Professor J. Batumbakal, malinaw na interference o pangingialam na ang ginagawa ng China na posibleng ireklamo sa UNCLOS o iba pang tribunal. Unlawful interference in the legitimate maritime activities of another sovereign state in its own exclusive economic zone. It is directly contrary to the principles of the United Nations, especially against the threat and use of force, and it is also an act of coercion. Dagdag pa ni Batumbakal, ang mga agresibong taktika ng China ay taliwas sa pahayag na naghahanap ito ng mapayapang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Kalokohan. Para sa Kalokohan. Naghahanap sila ng mapayapang solusyon para sa West Philippine Sea. Kalokohan. Basta galing sa kanila, kalokohan. Lahat ng sasabihin nila, kasinungalingan, kalokohan, talagang walang katotohanan mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.